ROTC program na bulilyaso na nga ba? Hindi pa natin alam mga kutsero. Ngayon malalaman natin. Tingnan natin kung posible nga bang mabulilyaso yang itong ROTC ng na isinusulong no sa saan ba to? Sa Senado. Dahil mga kutsero, dahil sa sinabing ito ni former President Digong. Alam naman natin mga kutsero na yung interview niya kahapon, yung gikan sa masa ng SMNI, nag-viral. Ang daming sinabi ni Digong doon, no? Actually, sa sobrang dami ng sinabi niya, wala na yung video. Wala na siya. Unlisted siya, unlisted. Kung siguro may aayusin pa sila, lilinisin pa ni SMNI, di natin alam. Pero, unlisted siya ngayon, unlisted. Kung meron ka nung link, may nag-share sa inyo nung link, makapanood nyo yun. Pero kung wala kayo nung link, wala na, hindi nyo na makikita. Pero last I heard kanina, it is unlisted. Wala na siya hindi mo siya basta-basta makikita. But, dahil nga doon, eto na nga. Marami yung sinabi doon si Digong, yung iba, tinapik na natin kagabi. Pero this time, gusto ko tutukan yung sa ROTC. Kasi alam niyo naman mga kutsero, ako po supporter po ako ng ROTC. CAT. Diba? Citizens Army Training, Reserved Officers Training Corps. Ano po ako niyan? Supporter po ako niyan. Kaya mga kutsero, nung sinabi po na na isa sa mga posibleng mabulilyaso ay ang ROTC, medyo all ears ako dyan. Bakit? Ano nangyari? Ito yung balita kahapon. Sabi, VP Sara wanted intel funds for ROTC revival. Gusto raw kasi ibalik ni VP Sara sa yung ROTC. Pero parang hindi ko lang alam kung paano gagawin niya ng DepEd, no? Sa level ng DepEd. Siguro sa level ng Office of the Vice President. Kasi kung DepEd, hindi niya kasi sakop yung ROTC. But si VP Sara is the co-chair of NTF-ELCAC. And the NTF-ELCAC, mga kutsero, being a whole of nation approach or whole of government approach, pwede ho siya maipag-usap kay CHED or si Commission of Higher Education tungkol dito sa revival ng ROTC. So, ito po kasi yung sinabi kahapon. Former President Rodrigo Duterte said that her daughter, Vice President and Education Secretary Sara Duterte, was planning to use her office's proposed confidential funds for the revival of the Mandatory Reserved Officers Training Corps or ROTC program. Sabi niya, binasa ko yung rationale. Anong rationale? Meron siyang papeles. May papeles si VP Sara ng plano niya kung saan gagamitin yung confidential funds. At nakita ni, siyempre, tatay niya. Pero bago natin pag-usapan yung topic pa na yan, no, ng mas mahaba-haba, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas using Sendwave at wala pong remittance fees yan, mga kutsero, kaya napakaganda pong gamitin yan. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, ilagay yung account details dyan at pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang ayong promo code na Coach Jarrett ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Ayan. Kaya gamitin na po si Sendwave mga kutsero for all of your remittance needs. Baka nabasa ni Digong yung plano kaya nakita niya yung rational. Ang sabi, binasa ko yung rational. Ang plano niya, unahan ko na lang. Ba't yun po sinabi? Si Digong talaga. Sabi, I'm sorry I have to divulge this because binigay mo naman sa akin. Then I just make it public. Baka naman in confidence yan, Tatay Diggs. Nakakatawa naman to. Ay, hirap pala bigyan ng papeles si Tatay Diggs. Kinakalat. Ito sabi,
Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Oh, ito yung sa ano, baka hindi 125 million. Ito yata yung ito yung na-issue confidential funds nung nakaraan, 125 million. Pero baka this time it's different. This time it's different. Kasi 2024 naman na to eh. Gamitin niya sa mga PMT or Philippine Military Training. Palalakasin niya sa high school, pati ibalik talaga niya yung ROTC. Okay. Now I understand. So, kasi yung nire-request niyang budget sa mga kotsero, sa DepEd or sa Department of Education, ay 150 million na confidential funds. Ngayon, ang lumalabas dito ngayon sa sinabi ni Digong, gagamitin niya yung 150 million or 125 million of the 150 sa pagbuo ng Philippine Military Training sa high school. Yun. Pati ibalik talaga niya yung ROTC, said Duterte in an interview with SMNI, sabi. Ipilit niya, she will insist to make it compulsory. Well, kung ikaw ang education secretary, pwede mo talagang gawin yun. The former president, however, said he told her daughter that her plan would take a long process as the mandatory ROTC has been scrapped since 2002, to which the younger Duterte said she merely aims to create a soft landing. Ano kaya ibig sabihin ng soft landing na yan? What does that mean? Or siguro para mas madaling, para mas katanggap-tanggap sa taong bayan. So medyo, siguro introduction lang, no? Introduction lang, etc. Pero, ito na nga ang naganap. The House of Representatives eventually decided to give zero confidential funds to several civilian agencies of the government, including the OVP and the DepEd. So, ayun na nga, dahil walang pondo, walang 150 million na pwedeng paggamitan para sa Philippine military training na nagkakahalaga ng 125 million, mukhang mabubulilyaso nga itong plano na ito. Mukha. But wait, there's more. Pakinggan nyo tong balita na to. Medyo ikinagulat ko to ng bahagya. Pakinggan nyo to. Ito ang ilang senador sa ginawang paglilipat ng Kamara ng confidential funds. May tinanggal na confi funds na gusto raw nilang ibalik. Uy! Babalik si Mayan Los Baños. Talaga ba? Iwas sa sinabi ng komite ng Kamara kahapon, hindi pa raw done deal sa Senado ang mga inilipat na confidential funds sa mga ahensya para sa 2024 national budget. Ayon mismo kay Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara, bubusisiin pa raw ng Senado ang pagtanggal ng confidential funds sa Office of the Vice President, Department of Education, Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, at Department of Information and Communications Technology. Oh, pak! Mukhang iiyak na naman si Manuel Neto. Mga kotsero. So, kontra sa sinabi ng House of Representatives kahapon na done deal, quote-unquote, done deal lang araw yung pagtatanggal ng pondo sa Office of the Vice President, sa Department of Education, Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, and Department of Information and Communications Technology. Kontra po sa kanilang mga sinabi, mukhang hindi pa sure sa Senate. Mukhang open pa ang usapan pagdating sa confidential funds sa loob ng Senado. Okay. Well, that's good. Tingnan natin kung matutuloy. Of Information and Communications Technology. The Senate Majority Leader Joel Villanueva ilalabang maibalik ang confidential funds ng DICT. Kailangan talaga yan. Kasing mapalakas ang cybersecurity ng ahensya, lalo't talamak ang cybercrimes. Tama yun, kailangan. Yan po talaga ang silbi ng confidential funds. At dinidemonize po ito ng mga tao katulad ni Raul Manuel. Ginagawa nilang masama. Hindi naman ho talaga masama yan. Panlaban ho talaga yan. Syempre, ayaw nila ng kalaban. Bagamat tinanggalan ng confi funds ng small committee ng Kamara ang DICT,
Binigyan naman nila ito ng 25 million pesos na Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Bukod sa DICT, gusto ring masiguro ni Senator G.V. Ejercito na magkakaroon ng confidential funds ang Department of Justice. Tama lang yun. Sa gitna ng usapin sa Confi Funds, kumalat sa social media ang umano'y 331.9 million pesos na confidential funds ng Senado. 1.61 billion pesos daw ang sa Kamara at 2.25 billion pesos ang Office of the President. Kabilang sa nag-post niyan online, si dating presidential spokesperson Harry Roque. Giit naman ni Senator Angara, hindi totoong may Confi funds ang Senado sa taong ito. Just to clarify, there's no confidential fund for 2023 and I don't believe there's any confidential fund in the Senate also for 2024. Hindi raw confidential funds ang tinutukoy ng 331.9 million pesos kundi extraordinary and miscellaneous expenses. Ito ay pondo para sa pagkain, transportasyon at official travels ng mga senador. At lahat ng yan, pwede raw Okay. May peculiar forms of audits like yung audit ng confidential intelligence is only given, the reports are only given to certain people. Senate President, the President, kasi nga sila yung, kumbaga sila yung may clearance to see saan ginastos. Kasi nga may security implications yun, di ba? Tinawag din ng Kamara na fake news ang kumakalat na impormasyon online. Squarely, wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Pero banat ni Roque sa sinasabing extraordinary and miscellaneous expenses, mas matindi po yan kaysa sa confidential fund. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, i-liquidate mo. Totoo naman yun. Po yan kaysa confidential fund. Mas walang control. Totoo rin yun, mga kotsero. Pagkatiputan yan. Totoo rin naman yun, mga kotsero. Yung kung napanood yung video ko kahapon, it explains it in detail kung bakit napakahirap gamitin ng extraordinary funds. And lalo na 2022 gumastos ang House of Representatives ng 5 billion pesos, almost 5 billion pesos. 4.9 something billion pesos para sa extraordinary funds. Saan napunta yung 5 billion na yun? Anong ginawa nyo dun? Auditable nga. Pero nasaan ang auditor's report? Wala, hindi natin alam kung nasaan ang auditor's report. See? Yun yung problema dyan. Yun yung problema dyan. I usually don't agree with former spokes Harry Roque, pero dito sa punto na yon, medyo agree ako sa kanya kasi mas mahina talaga ang controls pagdating sa extraordinary expenses. Mahina po talaga. Certification lang ang kailangan kapag within budget. Resibo, kailangan lang yan kapag lalampas sa budget. See? Anong klaseng yan? Pondo. Diba? Tapos yung gagastusan mo pa, pwedeng pang entertainment, pwedeng pang seminars, pwedeng pang, PR, public relations, etc. Pwede mo i-donate sa charity. What the heck? Gobyerno ka na eh. Ba't ka ba mag-donate sa charity? What the heck? But anyway, tuloy natin. Humiling sa Senado na ibaba sa 1 milyong piso na lang ang kanilang confidential funds sa 2024 at 2025. Nagbabalita mula sa frontline kay Anlos Baños. Meron pa pala to. Sa ngayon ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging transparent sa paggastos ng pera ng bayan. Sa inilabas na statement ng House Secretary General, giniit na walang confidential at intelligence funds ang Kamara. Bukas daw sila sa audit at pasado rin sa pagsilip ng Commission on Audit. Inilabas ang pahayag na yan kasunod ng isang panayam kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Duterte, dapat i-audit si Romualdez na anyay buwebuelo para sa pagtakbo bilang Pangulo. Depensa pa ni Duterte, gagamitin ni VP at Education Secretary Sara Duterte ang Intelligence Fund para maibalik ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Matandaang 150 million pesos ang hinihinging confidential funds ng PISE para sa DepEd pero tinanggal ng Kamara. Yun. So mga kotsero, nakakatawa lang yung maisingit ko lang kasi na-mention dito sa video eh. Maisingit ko lang kasi, ito pakita ko sa inyo. Ito yung inilabas na statement ng House of Representatives na documentation na hindi raw sila na pumasa sila sa audit. Alam nyo mga kotsero, papasaho talaga sila dito kasi
ano to suspensions, disallowances, and charges. Ibig sabihin, mga kotsero, hindi ho ito yung auditor's report. Ibig sabihin, dito po mga kotsero, malalaman natin kung merong mga dinisallow si COA. Yung mga pinapabawi, yung mga pinapa-reimburse, mga maling gastos na pinapa-reimburse. That is actually, mga kotsero, yun na po yung worst of the worst, kumbaga. Hindi pa po yun yung yun na po yung pinakamasama. Yun na po yung pinakamasama. Pero yung gusto ho natin makita, mga kotsero, ay kung saan nila ginastos. And hindi ho makikita dito yun. Ang makikita mo lang dito, kung ano yung nasuspend, kung ano yung na-disallow, at saka yung nagkaroon ng notice of charge. So, mga kotsero, this is actually BS. Walang kwenta to, mga kotsero, promise. Walang kwenta tong file na to. Lalo na, actually, kung hindi ko pa nga nakita tong isa, yung tulad doon, address ko lang din si Kimbo, tulad ng binanggit niya kanina. Nabanggit ko na rin to sa isang video ko kahapon. Ulitin ko lang for the sake of posterity. Ayan, ito. Ito yung definition ng extraordinary and miscellaneous expenses. Dito lang daw dapat ginagastos yan sa mga yan. Okay. Sige. Tapos andito yung mga links, mga kotsero, kung gusto nyo makita. Ayan, nandyan yung mga links sa mga dokumento na yan. For transparency. Ano yung nakasulat sa general provision for, sa annual financial report for the national government, Ito yun, extraordinary miscellaneous expenses. Ito, mababasa nyo yan dito sa link na to kung gusto nyo makita yung sa pinakahuli. 2022 Annual Financial Report. Tingnan nyo naman kung sino may pinakamalaking gastos sa extraordinary and miscellaneous expenses. The House of Representatives. See? Auditable nga. Pero saan nyo ginastos? Bakit tayo nyo ipakita kung saan nyo ginastos? The House of Representatives spent the highest amount of 4.98 billion or 80.48% of the total ng lahat ng extraordinary and miscellaneous expenses. Napakalaki niyan. Tapos merong isang aanga-anga na nagsabi sa akin, nag-comment dito sa picture na to, ang sabi, hindi pa dito sa video kahapon. Sabi niya, i-divide mo kaya yung 5 billion na yan kung gaano karami yung mga kongresista. 315. Sabi natin 315. I-divide na sa 315, that's around what? 6 million? If I'm not mistaken. Kupitin na natin habang nandito tayo ngayon. Saktuhin natin. 4.98 billion. Yan. 4.98 billion. Yan ha. Divide. 315. Wait. Pakita ko sa inyo. Para maniwala kayo sa akin. That's around 15 million additional sa mga kongresista. 15 million per congressman. That is like a pork barrel. Pork barrel yan, guys. That is discretionary. Paano gagawin natin dyan? Tapos, ang ebidensya mo lang, ang kailangan mo lang para pumasa yan sa audit ay certification. Yun lang. Certification executed by the official concerned. If it is not exceeding what is indicated sa GAA, kung di sosobra dun sa nakasulat sa GAA. Pero kung sosobra, kailangan nila ng resibo. So, medyo agree po ako sa sinabi ni Spock Sari Roque na mas malala ito yung extraordinary miscellaneous expense. Kaya since sinayayabang nyo na auditable ito, bakit ayaw nyo ilabas yung audit? Anyway, we digress. Ang topic natin, ROTC. Hindi happy si Raul Manuel. Actually, proud na proud pa nga si Raul Manuel nung una, sabi niya. Ayan. Sabi niya, happy siya. Bunga ito ng pagbabantay natin ng nating mga kalaban ng katiwalian sa bayan. Uy, wow! Ikaw pa pala ang kalaban ng katiwalian? Lang nga, sa inyo nga nanggagaling yung mga patayan, di ba? Di ba sa inyo nanggagaling? Member kayo ng NPA Kaya yun. Siguro kaya happy sila na medyo delicads yung yung ROTC. Dahil nga
doon. Mga kaibigan nila yan eh. Diba? Pero mga kutsero, wag nating kalimutan. 7 out of 10 Filipinos gustong magkaroon muli ng ROTC. 7 out of 10 Filipinos. At, ito pa isa sa bagong survey. Ito pala yung bagong survey. October 9, ayan, no? 7 out of 10 Filipinos want na ibalik ang ROTC. Nung nakaraan, 8 out of 10 gustong ibalik ang ROTC. That's a big number. Malaking numero ho yan. Tapos, meron pang mga kasama si sino ba to? Si Franz Castro. Si Raul Manuel, na medyo aanga-anga rin. Si Tino, dating Congressman Tino. Siyempre, kasama nila, ACT Teachers Party List. ACT Killers. Ito. ACT Teachers Party List Party List Representative Tino, sabi, hindi raw pwedeng gamitin yung confidential funds doon sa gusto nilang gawin. Sabi, lalong dinidiin ni Duterte Sr. ang anak. Labag sa guidelines ang paggamit ng CIF para sa mga seminar at field trip. I-audit ang paggamit nila ng CIF sa Davao. Yun ang sinasabi nitong si Tino. Okay, Tino. Ikaw, eto kasi palibasa naging congressman, nakala mo mahusay na. Balikan natin yung ito sa COA, yung basis ng paggamit ng confidential funds. Ito. Joint Circular 2015. O yan. Sige, puntahan ngayon natin yan. Puntahan natin yung confidential expenses. Ito. Ang sabi, confidential expenses refer to those expenses pertaining or related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency. Ano po ibig sabihin yan? Kung si VP Sara po ay magkakaroon ng PMT o Philippine Military Training. Yan. Kung magkakaroon siya ng Philippine Military Training, ito po ay alinsunod sa kanyang mandato bilang DepEd Secretary. Bakit? Kasi ang plano daw sa PMT, mga kutsero, ito nga. Saan na yun? Ito. The Vice President wanted to use the funds to push for the return of military training. Tapos sila daw ay mag-field trip sa mga iba't ibang base sa Pilipinas. Yun po yung kasama doon. Gagamitin yon para madala yung mga bata sa mga iba't ibang base sa Pilipinas. So, syempre, to make sure na secure yung mga bata, kailangan nun ng confidential funds doon. Ngayon, ang tanong, illegal ba yon o hindi? Kung yan po mga kutsero ay hindi illegal. Bakit? Kasi po dahil dito, meron po tayong tawag dito, DepEd Order 2003. Implementation of Citizen Advancement Training, CAT at the 4th year high school level. Dati Citizens Army Training yan. Pero ngayon ano na siya? Citizens Advancement Training. Ano po ang kasama dyan? That's twofold. First is military orientation and community service. Dito pa lang, pasok na yung confidential funds mo Pag magdadala ka ng mga bata sa mga base militar, kailangan secure sila, kailangan hindi sila mapapahamak, kailangan matiktikan mo yung mga delikadong mga masasamang loob dyan sa paligid ng base para siguradong secure ang mga bata. Pasok yan. Ayaw nyo lang, Tino, kasi syempre, ACT teachers kayo, mga komunista kayo. Yan, ganun. Kaya ayaw nyo yan. Pero that's legal. Legal yan. At pasok din yan sa guidelines ng COA. So, mali yung sinasabi nyo. Syempre, what do we expect? Expect ba natin magsasabi ng totoo yung ACT teachers? Hindi naman magsasabi ng totoo yung mga yan Expect ba natin magsasabi ng totoo si Kabataan Party List, si Gabriela, si ACT teachers? Wala tayong aasahan dyan totoo. Kasi nunghaling yung mga yan. So, ayun. So, hopefully, mga kutsero, ako naman, again, my support of
whoever, PBBM, VP Sara, or whoever, is all about policies. And this is a policy that I agree with. Ito po ay isang polisiya na uma-agree ako. Kailangan po talaga natin gawin tong ROTC. Kailangan na ho natin itong gawin ASAP. At ito pong ginawa ng Kongreso, ng House of Representatives, para lang umusad ng konti sa kanilang politika, parang unconscionable naman ho yata yun. Diba? Parang walang konsensya. Parang manhid kayo dyan sa House of Representatives. No? Parang wala kayong pake, hindi kayo nakikinig sa kagustuhan ng mamamayang Pilipino. Makuha nyo lang yung gusto nyo sa politika. Diba? Nagpauto kayo sa Makabayan Block, nagpauto kayo sa mga dilawamping CPP, para lang makuha nyo yung pabor nila at makapolitika kayo at makuha nyo yung mayorya. Well, that is really what politics is all about. But, mga kotsero, tandaan na ho natin kung sino sila. Dahil nagpakita na ho sila ng kulay. So, hanggang dito na lang po ang video natin for today, mga kotsero. Please don't forget to like this video. Paki-subscribe na rin po ang ating Coach Jarrett YouTube channel. And paki-follow na rin po ang ating Facebook page para lagi kayo updated sa mga ganap sa ating page at channel. And I'll see you in our next video, guys, or live stream. God bless you, and I hope that you have a great day. Bye, everyone. See you!